Hallelujah, praise the Lord. Ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay the same. Yesterday, today, and forever. At itinakda ng Diyos sa atin sa Deuteronomy 11:26-28, itinakda sa atin ang ating kinabukasan, ang future, na sinabi ng Diyos sa Deuteronomy 11:26-28 na tayo ay itinakda niya sa atin ang sumpa kung hindi tayo susunod sa Panginoon Diyos. At sinasabi rin niya na tayo pagpapalain niya kung susunod tayo sa Kanya. Kaya dalawa ang tinakda sa kapalaran natin ng Panginoon Diyos sa Deuteronomy 11:26-28. Pagpapala at ang sumpa. Kaya nga maraming nangyayari sa buhay ng tao. Ang akala nila nasagana sila sa buhay, maganda ang kanilang mga kinakamutan sa buhay, kahit sila ay hindi naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Subalit, ang end result nito, ang dulo nito, ay ang kamatayan o pagkawasak ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya, at lahat ng kanilang tangkilik. Subalit, kung tayo susunod sa Panginoon Diyos, sinasabi ng Panginoon Diyos sa John 10:10 na siya ay dumating sa atin upang tayo ay pagpalain, hindi lang pagpapala, kundi masaganang buhay. Buhay na masagana sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So, ano ang mga sumpa na sinasabi dito sa Deuteronomy 11:26 na tayo ay walang katiyakan sa buhay kung tayo ay hindi sumusunod, hindi natin alam ang salita ng Diyos, hindi natin tinanggap sa buhay natin na si Kristo Jesus ang ating Diyos at tagapagligtas. Tayo ay walang katiyakan at tayo may sumpa sa ating buhay. Anong sumpa na yun? Pagkawasak at kamatayan. Subalit, sa John 10:10 din, ang pagpapala ay tinakda sa atin ng Diyos kung tayo ay susunod sa Kanya. Tanggapin ng Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas at sundin ang Kanyang salita. Pag-aralan, sundin. At ito, ang mga pagpapala natin sa Panginoon Diyos ay number 1, ang comfort. Ano ba yung comfort? Komportable ka sa buhay. Bakit? Binigay ng Diyos sa atin ang lahat ng pangangailangan natin. Ano ba yung mga importanteng pangangailangan binigay sa atin? Pagkain, tayo kumakain, hindi tayo sumasala sa oras. Ang pangalawa, ito ang ating comfort. Ang pangalawa ay ang kalusugan natin. Na sa kabila ng ang pagkain natin ay sapat-sapat lang sa atin, ay masisigla. Healthy ang ating mga pangangatawan. Ito ang tinatawag na kayamanan. Kung tayo ay malusog sa pangangatawan, walang sakit, karamdaman, ito ang totoong kayamanan. Kasi ang mayayaman, may sakit naman, problemado rin. Kasi wala silang Diyos, wala ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. At ang ikatlo ay ang kalakasan. Ito ang buhay na totoo, kung tayo ay malakas. Nagagawa natin ang lahat sa ating buhay, sa ating pamilya. Nagkakatulungan tayo, ang ama at ang ina at ang mga anak, nagkakatulungan sa bawat isa. Ito ang totoong pagpapala. Ito ang sinasabi ng Diyos na mahaba at masaganang buhay. Kung ang tatlong ito ang nasa sayo, ang lahat ng pangangailangan, ang kasiglaan o health ng katawan at ang kalakasan ng katawan. So, ang sinasabi lang ng Panginoon Diyos, maniwala ka at manampalataya ka lang. Sinasabi dito sa John 14:1, believe in God, believe also in me, sabi ng Panginoong Hesus. Bakit sinabi niya, believe in God, believe also in me? Kasi ang Diyos ay iisa. Sa John 10:30, the Father and I are one. Iisa sila ng Panginoon Diyos. At ang Espiritu Santo ng Diyos. Sila ay iisa. In the beginning, sa Genesis 1, verse 1-5,
ang Diyos ay lumikha at sa kanyang pagsasalita, ito ang buhay na salita niya, ang kanyang bugtong anak na Panginoong Hesukristo. At nang magsalita siya, ang Espiritu niya ay nagbigay buhay sa lahat ng nilikha ng Panginoon Diyos. Sabi ng Panginoon Diyos, let there be light. So, kumilos ang Espiritu sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at ng Panginoon Diyos at nagkaroon nga ng liwanag. At ito ang ginawa ng Diyos na gabi at pinag-separate niya ang araw at ang gabi. So, ito ang ating mga kapalaran, tayong mga tao na itinakda ng Diyos sa atin. Lagi natin tatandaan, huwag natin kakalimutan. Pagsuway at pagsunod. Dalawa lang. Pag sinuway mo, sumpa ang abuti mo sa Diyos. Ano yung sumpa? Kamatayan at mga kasawian sa buhay, pagkawasak. Ano yung pagpapala? Buhay na masagana, buhay na mahaba, at buhay na may kapayapaan dito sa lupa. So, sinasabi ng Diyos dito, tayo ay dapat maniwala sa Kanya at manampalataya. Hindi natin kinakailangan makita dahil ang Diyos ay Espiritu. Siya ay ng katawang tao at ang salita ng Diyos ay nabuhay. Sa John 1:14, siya ang tinawag sa Kanya, ang pinakamataas na pangalan, Jesus. Hesukristo, siya ang Mesaya, siya ang tagapagligtas. So, sabi ni, para patunayan, sinabi ng Panginoong Jesus sa John 14:11, I am in the Father and the Father is in me. Kaya hindi sila pwedeng paghiwalayin. Ang makapangyarihan Diyos ay may tatlong persona. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ang lahat ng nalikha ay hindi nalikha ng hindi sa kanilang kapangyarihan. Iisang Diyos, tatlong persona. Amen? At ito ang mga pangako ng Diyos sa atin na Kanyang gagawin at ginagawa niya noong paman, ngayon at magpakailanman. At sabi niya sa John 14:13, I will do whatever you ask in my name. In the name of Jesus, kahit anong hilingin mo, sabi ng Panginoon Diyos, ay gagawin ko upang ang Ama ay maitaas ng Kanyang anak. Dahil iisa sila. Amen? At sa John 14:14, in my name, if in my name you ask me for anything, I will do it. Hindi napakahirap mga kapatid. Lumapit lang tayo sa Panginoong Jesus. Manampalataya tayo. At maniwala tayo sa Kanyang salita, ipamuhay natin. At ang itinakda ng Diyos sa atin sa Deuteronomy 11:26-28 na sumpa at pagpapala. Ang sumpa ay mawawala, ang pagpapala ang lilitaw sa ating buhay. Sabi niya, sa pangalan ni Jesus, humiling ka kung ikaw ay bago nang nilalang. Ano ibig sabihin? Bago ka nang nilalang kung ipinanganak ka ng muli sa Espiritu ng Diyos. Kung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, ikaw ay bagong nilalang na. At dahil ikaw ay bagong nilalang, sabi ng Panginoong Diyos, ikaw ay Kanyang anak. Amen? So, ano ang pangalan ng Panginoong Diyos? Panginoong Jesus. Sabi niya, hilingin mo ang anuman sa aking pangalan at ibibigay ko. Dahil ikaw ay bago nang nilikha, anak ka na ng Diyos, katulad ng isang ama, na ordinaryong ama, na lahat ng hingin sa ikalulugod ng ama ay binibigay ng ama sa kanyang anak. Kahit anong klaseng ama ay napakabait sa kanyang anak. Dahil how much more, lalo na kung ang amang ito ay sumusunod sa Panginoon Diyos at tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo, siya ay bagong nilalang.